In case of water landing, your life vest can be found under your seat. Another travel, another gala. Nandito tayo ngayon sa Cebu City. Tara, samahan niyo ako for another special travel experience na hindi niyo pa naranasan. I'm Mio and you are watching Take a Philippines here in Cebu. Hep, before you continue watching this, make sure na nakasubscribe ka sa akin channel, guys, ha, para dumami tayo dito sa community natin. Mga ka-take-off buddies, tara samahan niyo ako and i-explore natin ang Pilipinas outside the country. Ako po si Mio Briones, i-follow niyo po ako sa aking social media accounts and also Take Off Philippines, pa-follow na rin po sa mga social media accounts niyo para lagi kang updated sa aking mga ganap in and out of social media. Let's go back to the regular programming. For today's episode, tara samahan niyo akong lilipad tayo dito sa Cebu for the first time by Sunlight Air. So, ano nga ba ang aking experience? So, makikita niyo yan mamaya. And, gaano ba kaganda or gaano ba bilis ang pagpunta dito sa Cebu. So, abangan nyo rin yan. And ano nga ba ang mga magagandang pwedeng puntahan dito sa Cebu City? 'Di ba? Kasi alam naman natin na madaming pwedeng puntahan dito na probinsya na usually beaches. Pero within the Cebu City area, ano nga ba pwede natin puntahan pa? But for now, please watch this. Ayun guys, maghanap muna tayo ng makakainan. Medyo kahit morning siya guys, sobrang daming tao kaya nakaka-overwhelm kanina during pagpasok dito. So ayun, kakain muna tayo, maghanap tayo ng food. Hindi ko alam kung may bukas na. So guys, ito interesting to. Maganda tong ginawa nila ng NAIA. Meron silang medical self-test kit ng for COVID, UTI, malaria, pertussis. So, maganda yan. Babayad lang kayo guys. So hi guys, welcome back again to my channel. I'm Mio and you are watching Take Off Philippines. So earlier today, nakita nyo yung check-in namin process. Sobrang easy lang niya, sobrang dali lang. Medyo tumagal lang kami kasi yung mga pasahero is kailangan magbayad ng additional payment dun sa kanilang baggage. Pero nonetheless, in terms of the processing ng boarding ticket or boarding pass, madali lang naman siya. Tapos binigyan na kami ng sticker na indicator na talagang fly kami ng Sunlight. Ayan. So ngayon, it's around 4 o'clock or
4:51 na pala. 4:51. So malapit na kami mag-board. So around 6 o'clock pwede na mag-board. So ngayon maghanap muna kami ng food para makakain kasi medyo maaga pa kami. Pero I would suggest talaga guys, pupunta kayo dito ng 2 to 3 hours before your flight kasi sobrang haba ng pila earlier. So yun lang naman yung masasuggest ko. In terms of the check-in baggage, medyo strict sila, so kung ano yung mapoprovide nyo. And also yung carry-on baggage naman, hindi naman sila ganun ka-strict, but make sure lang yung mga laptops nyo ilalabas nyo pag nandun na kayo sa x-ray machine kasi kailangan din yung ma-check. So, yun lang naman, and I'll see you again later. So nasa bus na tayo and then later on dadali na tayo sa mismong aircraft. Pero for now, we'll wait muna kasi medyo maaga-aga pa. So pero nagpasakay na sila dito sa bus para makapasok na yung mga passengers. A buckle and pull free end to release. In case of water landing, your life vest can be found under your seat. To don, slip vest over the head. Take the tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft,
Hmm. So okay guys, good morning again. Kakalapag lang namin sa Cebu and maghahanap muna kami na makakain kasi wala pang kami breakfast talaga. Kumain lang kami kanina ng empanada sa Casa Daza. Masarap siya guys, 120 siya pero sobrang sarap. So yun, hopefully may makakain tayo dito. Ito, try natin yung Ayers. Sarap dyan. Peace. Sarap. Lasang bago. So, hi guys, welcome back again to my channel. So, nandito na tayo sa Cebu. Nag-chill lang tayo dito within the area ng airport ng arrival. So, currently nasa coffee shop tayo. So, nag-chill lang tayo dito kasi sobrang aga pa namin. So, it's around 9:55 pa lang. So, ang check-in namin is 2 p.m. pa. Pero, tatry namin mag-check-in ng 12. So, later, magbubuk na kami ng Grab. So, one of the easiest and comfortable ways to roam around Cebu City is using Grab. Meron naman silang other ways of transportation pero since doon tayo familiar, so doon na lang, yun na lang yung gamitin natin as mode of transportation papuntang sa hotel natin. So, gagawa ko ng separate vlog for the staycation hotel para ma-feature ko. Pero later, papakita ko lang yung somehow glimpse yung pag-check-in namin sa hotel. So, yung hotel na pag-check-in namin is Seda Central Block, Cebu. So, last year, nag-book or nag-check-in kami doon sa Seda Ayala Center, Cebu. So, yes, totoo guys. Dalawa yung hotel nila dito sa Cebu. Merong Ayala Center and merong Central Block. So, di ba? Kakaiba, no? So, yung isa is within the Cebu IT Park, which is yun yung tutulayan namin ngayon. And, yun. Titira natin kung ano mga amenities and ano pa yung pwede nating magawa within the area. And, ayun, chill-chill muna tayo habang nagpapaubos muna tayo ng oras. So, I'll see you again later.
First time kong sumakay sa airline na ito, kaya talagang curious ako kung worth it ba siya talaga compared sa mga usual airlines. Kung tutusin, nasa mid-range si Sunlight Air. Hindi siya pinakamura pero hindi rin pinakamahal. Para sa akin, okay na to if you're looking for a new experience and slightly better service than budget airlines. Some good to have experience sa Sunlight Air. Nakakatuwa makita na attentive at considerate ang mga staff nila. May free snacks and drinks which is nice kasi bihira na to sa ibang budget flights. Maayos ang luggage transfer, walang hassle, smooth ang dating ng mga bagahe pagdating sa Cebu. While meron din naman things to improve. First is mabagal yung check-in line nila sa NAIA Terminal 2. Siguro kulang lang sa staff or hindi lang ganun ka-efficient yung flow nila during that time. Sa loob ng airplano naman, mainit yung cabin nila. Though meron naman silang reminder, pero mainit talaga siya kahit nandun na kami sa taas or parang during flight talaga. And then, luma na yung mga interior ng plane. Mapapansin mo naman yan sa mga upuan nila at bintana na gamit talaga ito. And then, likewise, medyo nagkaroon din kami ng delay nung pag-alis namin gawa ng air traffic sa NAIA. Pero understandable naman din naman. So, overall experience, yung mismong flight, mga 1 hour and 30 minutes lang naman. Kahit may konting aberya, okay pa rin dahil safe kaming nakarating sa Mactan Cebu International Airport. Sa huli, nasa inyo pa rin yung choice kung anong airline na pipiliin nyo. Depende sa budget, service na hanap nyo at convenience. Pero honestly, yung Sunlight Air is now part of my options for future domestic travel. May room for improvement, yes, pero may mga potential din to have a solid alternative sa mga sikat na airlines.